Wala nang antok na mangyayari ngayon. Kahit dadalawang oras ng tulog. Amen. Glory to God. Sige po, basahin po muna natin yung ating text sa gabi ito. Joshua 1:9. Sabi po dito, have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Sige po, tayo po'y manalangin. Tayo po tayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord, sa gabing ito, Panginoon, Lord. Tunay, Lord, sa umpisa pa lang, Panginoon, Lord, sa opening prayer pa lang, Panginoon, Lord God, nararamdaman namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, Lord God. Tunay nga, Lord, na napakadakila mo sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil ang bawat isa na naririto, Panginoon, ay pinagtagumpay mo, Panginoon, Lord God. At alam ko, Panginoon, may nakalaan kang biyaya, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, Lord, na nagtatagumpay, Panginoon, Lord God. Kaya, Lord, sa oras pong ito, patuloy namin tinataas sa iyo ang gawain na ito, Panginoon. Lord, ano man po yung mensahe mo sa gabing ito, Panginoon, have your way, O Lord. Lord, ang bawat isa po, Panginoon, natatanggap, Panginoon, kami, Panginoon, natatanggap ng iyong mga salita, Panginoon, pakalinisin mo na yung banal na dugo, Panginoon, Lord God. At tunay nga, Lord, hayaan mo, Panginoon, na makapenetrate deeply, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming mga buhay, Panginoon, Lord. Kaya, Lord, ano man pong mga kasalanan, Panginoon, na naririto pa, Panginoon, Lord, winawaksin namin sa pangalan ni Jesus, Lord, in the name of Jesus, O God. Lord, mga masamang pag-iisip, Panginoon, Lord God. Lord, mga masamang nagagawa namin, Panginoon, na nasasalita, Panginoon, Lord God. Linisin mo kami ng banal na dugo, Panginoon, sa mga bagay na ito, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, sa gabing ito, Lord, matutunan namin ang iyong mga salita, Panginoon. At Lord, ako po, Panginoon, itago mo po ako sa iyong likod, Panginoon. Lord, ikaw lang po ang manguna, Panginoon. Ang kapahayagan lang po ang mangyari, Panginoon. Panginoon, wala po akong alam, Panginoon. Tanging nagre-rely lang ako, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. At ang bawat isa po, ganun din, Lord, na nagre-rely lamang kami sa sasabihin mo sa amin through your Holy Spirit, Panginoon, Lord. Kaya, Lord, salamat po. Pagpalain mo ang mga salitang ito, Panginoon, at ang mga iahayag mo sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat. Open up the heart of your people tonight, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, Lord God, na manamnam namin ang bawat salita mo sa gabing ito, Lord. Maraming salamat po. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri, pasasalamat, at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Have I not commanded you, be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. At sa Tagalog po, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Last week po, ang topic po na binigay sa atin ng Lord is about fear. Amen po ba? O, sino po nakakatanda nun? It's about fear. Pinatanggal ng Lord yan. At ngayon po, sabi ng Lord, be strong and of good courage. Magpakatapang. Sino matapang dito? Amen. Hallelujah. Bakit po iniinganyo tayo ng Panginoon na sa buhay po natin ay maging matapang po tayo? Bakit po? Ang sabi po niya, sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man po maroon. Amen po ba? Kasama po ba natin ang Diyos? Mahina. Amen. Hallelujah. Sabi nga po sa Matthew 1:23, tingnan niyo po kung bakit ang Panginoon ay talagang kasama natin. Matthew 1:23. Ito po ay ipinangako ng Panginoon. Sabi po diyan, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. So tayo po na nagsitanggap sa Panginoong Jesus, automatically, He is our Emmanuel. Amen? Maging sa mga unbeliever po, makikita po natin na talagang yung kabutihan po ng Panginoon ay sumasa kanila. Bakit po? Nature ng Lord yun na ang bawat mabubuting bagay ay pinapalitan niya po ng mabubuting bagay din. Kahit po siya kahit po unbeliever yan. Kaya makikita po natin, may mga mabubuting bagay din po na dumarating sa ibang tao. Amen po ba? So, pero sa atin po na tayo po ay pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos. Nakipagkaisa po tayo sa Kanya. He is our Emmanuel. Amen po. At sabi pa po, kung paano tayo hinahayo ng Panginoon, ganito po,
tingnan niyo po yung Matthew 28:18-20. Sabi po dito, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. So kahit po sa paghahayo natin, hindi po tayo dapat matakot. Bakit po? Yan po yung pangako ng Panginoon. He will always be with us. Always, always. Lagi po natin kasama yan. But, yan po yung kalalagayan natin, yung sitwasyon natin sa Panginoon. Na tayo nga po, nung makipagkaisa tayo sa Panginoong Jesus, all spiritual things, all spiritual blessing, sabi po sa Ephesians 1:3, ay ipinagkaloob na po sa atin. Lahat po ng spiritual blessing in the heavenly realms ay nasa atin na po. Amen po ba? Kaya nga po, sabi sa Matthew 6:33, kung uunahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, lahat ng bagay ay idadagdag. Bakit idadagdag? Kumpleto na kasi tayo. Amen po. So, yun nga po, yun yung sitwasyon natin na gusto ng Panginoon. Be of good courage. Dalawa po yun eh. Be of good courage. And sabi po, do not be afraid or dismayed o huwag tayong manglulupaypay. Amen. Sino po yung galing sa trabaho dito? Lahat tayo na po. Nakakaramdam po tayo ng pagod. Pero dahil nasa gawain po tayo ng Panginoon, hindi tayo manlulupaypay. Amen? Amen. Hallelujah. At tunay nga po, yan nga po yung gusto ng Panginoon sa atin, yung be of good courage. Hindi tayo manlulupaypay. Pero, sad to say po, maraming Kristiyano po na hindi po na nangyayari sa buhay nila yung gano'n. Bakit po? Tingnan po natin yung isang senaryo sa Biblia sa Luke 8:22-25. Ito po ay sa mga alagad kasama nila ang Panginoong Jesus nang sila'y naglalayag. Luke 8:22-25. Sabi po dito, now it happened on a certain day that he got into a boat with his disciples. And he said to them, let us cross over to the other side of the lake. And they launched out. But as they sailed, he fell asleep, and a windstorm came down on the lake, and they were filling with water and were in jeopardy. And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we are perishing. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. And in verse 25, but he said to them, where is your faith? And they were afraid and marveled, saying to one another, who can this be? For he commands even the winds and water, and they obey him. So mapapansin po natin yung mga apostol. Apostol na po yan. Ano po? Literally, nakita po nila kung gaano makapangyarihan ng Panginoon. Yung mga miracle na ginagawa nila ng Panginoong Jesus. At yung pagpapagaling, pagpapakain sa libo-libo, nasaksihan po nila yan. Even po yung pagbuhay sa mga patay. At during those days po, kasama nila ang Panginoong Jesus. And yet, dito sa senaryo na ito, nangyari po yun na natakot sila. Naduwag, natakot sa kanilang buhay. So, makikita po natin, sa panahon po natin ngayon, marami po na ganyang Kristiyano. At kung titingnan po natin, may isang verse po sa Bible, hindi ko lang po ma-recall, na sabi nga po, tayo po sa panahon na ito, mas mapalad po tayo dun sa, kung titingnan po natin, mas mapalad po tayo sa mga apostol na yun. Bakit po? Ang Panginoon po ay upon us, is with us, upon us, the Holy Spirit. Ang sabi po sa Acts 1:8, ipinakita po dyan ng Panginoon yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin. Sabi po dyan, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. So, yun po, we have the power, tayo po. Nung pong panahon na yun, yes, kasama nila ang Panginoon, pero kumbaga, physically, dun sila nakarely. Let's say, sabihin natin, ang Panginoon, tayo nandito, ang Panginoon nasa bata.
during that time, iniisip nila, hindi natin kasama ang Diyos. Hindi natin kasama ang Panginoon. Amen po. But in our, saan man po tayo pumaroon, nandiyan po yung Holy Spirit na ipinagkaloob sa atin. The power of the Holy Spirit is within us. Kaya kung bakit po tayo ini-encourage ng salita ng Panginoon na be of good courage, do not be dismayed, do not be afraid. Bakit po? Because the Lord is with us. Amen. And yan nga po, ang nangyayari nga po, lang po, gaya po ng mga apostol na tayo po, minsan sa mga panahon natin, pag may dumating na mabigat na problema or kalungkutan sa buhay, ay naandun po yung yung bang nanineglect natin ng Panginoon. Nalilimutan nating tumawag sa Lord. Nalilimutan natin na wag na po yung pagtawag, kundi nalilimutan nating tahanin ang Panginoon. Amen po. Lahat po nangyayari yan. Kahit po nitong nakakarang araw sa akin, sa buhay ko, kaya po ito rin yung ibinigay ng Lord sa akin na be of good courage. May pinagdadaanan din po akong struggle, but the Lord said, be of good courage. So kaya nga po, andito po, patuloy po na nagpapagamit sa Panginoon for His glory alone. Dahil nga po, binigyan po tayo ng Panginoon ng courage. Amen po ba? At even po, kagaya ni Tomas na po, doon po sa John 8:24 to 25. John 8:24 to 25. Makikita po natin sa si Juan kung paano po nagduda sa Panginoon, nagdoubt. Therefore, I said, John 8:24. Sinabi ko sa inyo na kayo mga matay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo magsisabalataya na hindi ata yan. So, si Thomas po, kaya dito naman ngayon 25. Hindi yan. So, si Thomas po, kwento ko na lang po na nung ang Panginoon po ay nag-resurrect, na umalis po siya dun sa libingan, nakita siya ng mga, pumasok na po siya sa mga alagad, doon sa nagtitipon po yung mga alagad, pumasok siya sa pinto na hindi nagbubukas yung pinto, ibig sabihin, lumusot siya. And then, nung panahon po yun, wala si Tomas. So, nung ibinalita po ng mga alagad na ang Panginoon ay nabuhay na, ang sabi po niya, maniniwala lang siya kung mailalagay niya yung kamay niya sa tagiliran ng Panginoon doon sa sugat. So, ganun po, nawala yung, kumbaga, hindi na niya kasama ang Lord nung panahon na yon na physically hindi na niya kasama. And yet, ganun po yung kanya naging paniniwala. To see is to believe. Ganun po tayo mga Kristiyano minsan dito na pag tayo po ay nakakaranas ng blessing, panay ang papuri natin sa Panginoon. Pero pag po ang struggle po nandyan, doon po nagsusubside po yung pananampalataya natin. And yun po ay hindi gusto ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? All the times po na nakasama natin ng Diyos, hindi po tayo dapat matakot. Amen po ba? Hallelujah. Bakit po? May mga pangako po ang Panginoon sa kanyang salita. Sabi po sa Psalms 55 verse 2, pag tayo po ay, kumbaga may mga problema sa buhay. Psalms 55 2. Sabi dito, attend to me and hear me. I am restless in my complaint and moan noisily. 55 verse 2. And then doon po sa Psalms 46 verse 1 to 3. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So ganun po, pagka po tayo may trouble sa buhay natin, yun nga po, yung sabi ko po kanina, nakakaranas po tayo na pag naandyan yung problema, parang sa problema agad tayo natingin. Amen po? Kumbaga, nandun yung malulungkot ka kaagad. Or, kumbaga, madidismaya ka agad. Pero sabi ng Lord, do not be afraid nor dismayed, for I am with you. I am with you. Laging ganun na sinasabi ng Lord. But, sabi nga po, mahirap sumunod sa Panginoon pag ang sarili po natin yung nangunguna. So, pagka po nandun tayo sa ganung senaryo ng buhay natin na tayo ay nagka-problema and then, yung problema agad na nakita natin, natatakpan ng problema si Lord eh.
yung pong pagiging kasama natin ng Panginoon, nawawala po sa buhay natin. And doon po, pag po nangyari yun, doon na po mag-i-start, mag-subside yung ating pananampalataya. At yung pananampalataya po na yon, pag nawala, ay talagang mangyayari na liliit ang tingin natin sa Panginoon. Amen po. Naalala ko po tuloy na yung kwento nung sa Batanggenyo. Sabi po nung si Kaigme, at saka si Katonyo. Si Kaigme may hawak na papel. Ang sabi ngayon, sabi ni Katonyo lumapit, ay Igme, ano ba yung hawak na papel? Ay parang listahan. Ano ba yan? Listahan ng utang? Sabi, ay hindi, ito ay listahan ng mga takot sa akin. Ay pabasa nga. Ay nabasa ni Tonyo yung kanyang yung kanyang pangalan. Ay ba't akin na hindi din eh? Sabi niya, ay di po rahin. So, nakita po natin, matapang siya nung una po. Pero kung naandyan na po yung parang mas matapang sa kanya kung tingnan, ay talagang nag-subside po yung tapang niya. Pero sa Lord po, sabi ng Panginoon, be of good courage, for I am with you. Sabi nga, if God is with you, who will be against you? Amen? So ano man po yung problema natin, lalo dito sa Saudi na po, sinasabi na pinagbabawal tong ganitong gawain. Maraming batas na Pero dahil nandito po tayo, nagtagumpay po tayo, we have the courage. Amen? Tayo po yung tunay na matatapang. Hindi tulad ni Kaigme. Na nagsusubside yung pananampalataya. Sabi nga po, sino po ba daw yung dapat nating katakutan? Sa Luke 12, 4 hanggang 5. Hallelujah. Luke 12, verse 4 up to 5. Sabi po dito, ang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan ko, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan na pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Amen? And verse 5, datapat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulit sa impyerno. Tunay sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Walang iba ang ating Panginoong Hesus. Na kung tayo po, sa ating buhay po, let's say, matagal ka ng Kristiyano, and then, naandun pa rin, stagnant ka sa pananampalataya mo, na ikaw ay, kumbaga, parang, ito yung pinagagawa ng Lord sa'yo, hindi mo ginagawa. Baka dumating yung time na wala na yung conviction ng Holy Spirit sa'yo, at pinabayaan ni Lord, kinuha yung buhay mo, pwede ka pa niyang dalhin sa impyerno. Kumbaga, namatay ka physically, dadaling ka pa sa eternal death. So, sabi nga ni Pastor, double dead. Double dead ka sa Panginoon pagka ganon. Kaya, ang pinakamaganda po dyan is, sundin natin ang gusto ng Panginoon. Amen po ba? At sabi po, ano po ba yung daw mga takot na ganyan? Sabi sa Revelations 21:8, ito po yung hatol dyan. Revelations 21 verse 8. Sabi po dito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklak-kusuklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga magsipagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sagad-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So wala po tayong dapat katakutan kundi ang Panginoon lamang. Amen po ba? So wag po tayong matatakot kung ano man yung problema ang dumating sa ating buhay. Kahit po sabihin na meron sa mahal sa buhay natin na kinuha na tulad nung kay Ate Ivy, di ba? Yung kanyang tita, right? Ayun, yun po, kinuha po ng Lord. Wag po tayong matakot na mawalan yung gano'n. Ako po noon, nung naranasan ko po na yung anak ko po ay namatay at the age of 12 po, nung ibalita po sa amin is, alas 8 siya namatay, nung ibalita sa amin, kasi nung namatay po siya is, hindi namin siya kasama. So, nung ibalita po is, alas 12 na. And then,
syempre, yung unang silakbo ba nung pagkakabalita sa'yo, nagtanong ako sa Lord noon, Lord, ba't ganon? Kung kailang bumabalik na ako sa'yo, bakit ngayon pa nangyari? But naalala ko din, but never ever question God sa mga nangyayari. Lagi siyang may reason. So, nirekan ko yung tanong ko na yun sa Lord. Ang sabi ko lang sa Lord, Lord, kung ano man yung plano mo, bigyan mo kami ng kalakasan at kapayapaan. And then, after that, nilid ako ng Holy Spirit sa loob ng kwarto. Pagbuklat ko ng Bible, sabi niya sa Psalms 56 yun, na nakatala lahat ng luha ko sa Kanya. Kasi po, during that time, down na down yung buhay namin, but the Lord ay binigyan kami ng lakas para magpatuloy. Dahil kung hindi po siguro ako nagpakatapang noon na pagtagong mga kalungkutan na yon, hindi tayo magkakasama dito. Even po. So, be strong and of good courage. Yan yung natin, yan yung gusto ng Panginoon sa atin. At sabi nga po, balikan po natin yung ating teksto, Joshua 1:9. Ito po, bakit po ba natin dapat sundin ito? Di po ba tayo pagka yung, halimbawa po, let's say, sa school or sa trabaho, di ba? Di ba pag ikinuman ka ng bisor mo or ng boss mo, ito gawin mo. Di po ba, sinusunod natin yon? Maliban lang na pasaway ka talaga, po. Pero amen po ba? Sinusunod po ba natin yung mga bisor natin? Di ba sinusunod natin? Tao lang po yan. How much more ang Panginoon? Ang sabi po dyan, have I not commanded you? Hindi ba kita inutusan? So ito po ay utos galing sa Panginoon. Hindi ito ipinaalala lang sa atin. Hindi ito ipinakiusap na sundin mo naman to, be strong ka and of good courage. Hindi po ganoon. Ang sabi po ng Panginoon, niya po ito ikinuman. Be strong and of good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. May dapat pa po ba tayong ikatakot? If God is for us, who can be against us? So, glory to God po for the Word of God. The Lord, at napaka-powerful nung salita. Amen? Natanggap niyo ba yung mensahe ng Panginoon? Glory to God. Napakaganda po mga kapatid na si Joshua ay dumaan sa ganitong sitwasyon mga kapatid. Dahil hinahanda siya ng Panginoon. Amen? Dahil siya po yung successor ni Moses. Amen? So makikita natin dito, hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni malupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaparoon. Amen? Kung titignan natin mga kapatid, bakit ganito yung inutos ng Lord sa buhay natin? Hindi lang kay Diyos ito mga kapatid, sa ating lahat, anak ng Diyos. Tayong anak ng Diyos, naka-address po ito sa anak ng Diyos. Sino po yung mga anak ng Diyos? Tayo po ay inuutosan ng Lord mga kapatid. This is a command from the Lord, order ng Lord ito sa buhay natin. Bakit niya sinasabi ito sa buhay natin? Sapagkat alam ng Lord na sa mundong ito mga kapatid, marami tayong pagdadaan ng pagsubok, pagdadaan ng problema. Amen? Sabi nga na doon sa Diyos, John 16:33, in me you will have peace. Amen? Pinapakita ng Panginoon doon na sumasa iyo ako, sabi ng Lord. Amen? Minsan mga kapatid, mayroon tayong kapayapaan sa Kanya. Pero sa mundong ito, maraming kaguluhan. Kaya nga sinasabihan tayo ng Panginoon, ikaw ay magpakalakas, magpakatatag ka sa akin, sabi ng Lord. Amen? Dahil gusto niya tayong ihanda, mga kapatid. Amen? Maraming tao, hinahanda niya yung kinabukasan. Hindi niya hinahanda yung sarili niya. Pero dito mga kapatid, nais ang Panginoon, ito po yung foundation sinasabi ng Lord sa buhay natin. Ihanda natin yung buhay natin para sa harapin. Amen? Ano yung paghahanda, mga kapatid? Tingnan niyo po yung sinabi ng Lord, mga kapatid, sa Ephesians 6 verse 10. Be strong in the Lord and in His mighty presence. Amen? Tingnan niyo mga kapatid, finally, sabi ng Lord doon, finally.
Diba? Ganon din dito sa sinabi niya, I commend you to be strong and take courage. Tingnan niyo po yung mga salita ng Panginoon, mga kapatid. Hinahanda niya ang buhay ng bawat isa sa atin dahil alam niya ang sasabakin natin, alam niya, mga kapatid, yung haharapin natin sa mundong ito habang tayo, mga kapatid, ay nabubuhay. Amen? Sa katapus-tapusan, finally, mga kapatid, finally. Ano ba yung finally sa Tagalog? Katapus-tapusan. Magpalakas kayo sa Panginoon at ang sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Tingnan niyo, mga kapatid, yung sinasabi ng Lord dito, kasi anticipated ng Lord yung future. Amen? He is the same yesterday, today, and forevermore, mga kapatid. Batid na niya yung haharapin. Kaya nga sinasabi niya tayo, mga kapatid, marami tayong pagdadaanan, marami tayong makakaharap na mga challenges sa buhay. Maghanda ka. Ganito po yung sinasabi ng Lord, mga kapatid. Ano ba talaga, mga kapatid, yung be strong and take courage ng Joshua 1, verse 9. Be strong and take courage, sabi ng Lord, magpalakas tayo sa Panginoon. Amen? Sumunod tayo sa Kanya, mag-focus tayo sa Kanya. Amen? Pag ikaw ay nagpapalakas sa Lord, nagpupukus sa Kanya, inuunor mo siya, nagpapasakop ka sa Kanya, mga kapatid, hindi mo na namamalayan, hindi mo na napapansin yung mga paligid mo. Meaning to say, mga kapatid, ayaw ng Lord na may divert yung attention natin sa mga problema. Amen? Hindi yun ang panawagan ng Lord sa buhay natin, naharapin yung problema, mga kapatid. Hindi yun ang point natin. Ang point natin ay mag-focus kay Lord at sumunod sa Kanya. Yun po yung pinapagawa niya sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Amen? Ang problema ay trabaho ng Lord yan. Hindi natin trabaho yan, mga kapatid. Ang sabi ng Lord, magpalakas tayo sa Kanya, sumunod ka sa Kanya, magpakatatag ka sa Kanya, mag-focus ka sa Kanya. Amen? Dahil gusto niya, mga kapatid, handa yung buhay natin. Tingnan mo, mga kapatid, kung hindi ka nakapokus kay Lord, nakapokus ka sa problema ganito, nadadivert yung isip mo. Amen? Di ba sa trabaho na lang, mga kapatid, di ba? May plano ka sa buhay. Doon dumating yung problema, parang yung plano mo, parang, di ba, na yung plano ko. Ito na lang haharapin ko. Di ba ganon? Pero tinan nyo, tinuturo ng Panginoon sa buhay natin, anticipated na. Ano ba yung anticipated na? Ano po? Anticipated na ng Lord. Yung sabihin, pinapangunahan na tayo ng Lord. Amen? Yun po yung right meaning ng anticipation, mga kapatid. Napangunahan na niya. Amen? Alam na niya yung kinabukasan, alam na niya yung future, kaya sinasabi niya na ito yung gagawin natin, paghahanda natin upang sa ganon, pag humarap tayo sa kinabukasan, mga kapatid, handa yung ating buhay. Amen? Ito yung nais ng Lord sa buhay natin. Hindi yung magdadambil ka, kung ano-anong klaseng papapalakas ng katawan, hindi po yun ang gusto ng Lord. Yan ay part lamang yan, mga kapatid. Pero yung gusto ng Lord na sabihin sa buhay natin, mga kapatid, magpalakas tayo sa Kanya. Sumunod ka, yung magpapalakas, mga kapatid, sa Kanya, sumunod sa Panginoon. Amen? Sapagkat pag sumusunod ka sa Panginoon, mga kapatid, siya rin ay i-honor niya yung salita mo. Amen? I-honor niya. Tingnan niyo, mga kapatid, kung paano sinabi ng Lord yan. Sabi doon sa, maalala ko po yung sinabi ng Lord doon sa Psalm, verse 2, 8, and 9, makikita po natin, mga kapatid, na ito yung inheritance natin, ito yung mamanahin natin, mga kapatid, sa Kanya, ibinigay na niya lahat-lahat. Kung susunod ka sa Kanya, yung mamanahin mong yan, mapupunta sa iyo. Pero pagdating ng mga problema, nadadivert, mga kapatid. Lord, sige, susunod ako sa iyo. Ahayo ako, pupunta ako to, ganun papagamit ako. Pagdating sa problema, natatalo tayo. Amen? Nawawala. Sige, Lord. Lagi akong nasa gawain. Pero pag nalingon mo na yung ibang bagay, mga kapatid, wala na. Amen? Yung pangako ng Panginoon dito, mga kapatid, sa atin yan, lahat yan. Amen? Inheritance natin yan sa Panginoon. Sabi ng verse 9, napakaganda po nung sinabi ng Lord dito, mga kapatid. Amen? You shall break them with a rod of iron, and you shall dash them to pieces like a potter's vessel. Amen? At makikita nyo sa verse 10, mas maganda po yung sinabi ng Lord dyan, mga kapatid. Amen? Na kung saan, kung titignan po natin,
Now therefore be wise, O kings, be instructed, you judges of the earth. Yun yung mga kapatid. Di ba naituro na natin ng Panginoon yung kung tayo po ay hari. Amen? Hari tayo, di ba? Sino yung mga hari? Amen? Yung hari, siya lamang yung may karapatan na mag-decree at mag-declare. Amen? Yun po yung mga hari. Kaya wala pong puwang ang kalaban, walang pananaig ang kalaban sa buhay natin. Hindi niya tayo pwedeng i-overcome ng kalaban. Amen? Sapagkat tayo ay hari. Amen? Tayo inilagay na Lord, dinala niya sa kanyang kanan kamay, mga kapatid, sa trono, upang tayo ay sabihin, ipahayag sa kalaban na ito yung mga anak ko, sila rin ay mayroong karapatan na mag-utos sa iyo. Amen? Yung nga lang mga kapatid, nagagamit ba natin ito? Yung pagkahari natin. Amen? Ito yung paghahanda ng Panginoon sa buhay natin. Huwag tayo madismaya, huwag tayo malumpay-pay mga kapatid. Magpalakas tayo sa Panginoon. Amen? Mag-focus lagi tayo sa Kanya mga kapatid. Hindi tayo kailangan ma-divert sa anumang bagay. Amen? Pag na-divert ka sa anumang bagay mga kapatid, sigurado mapapahamak ka. Di ba? Narinig na natin yon sa Matthew 14, 29 and 30, nung si Peter, di ba? Nung si Lord naglalakad sa tubig, di ba? Tinawag niya si Peter. Ano ginawa ni Peter? Yes, Lord. Hindi niya tinignan yung tubig, mga kapatid, na siya ay malulunod. Hindi niya tinignan yun, mga kapatid. Ang tinignan niya si Lord na tumatawag. May nangyari ba sa kanya noong si Lord ang tinignan niya? Nag-step siya. Amen? Lumabas siya sa bangka. Amen? Tubig yan, alam niya yan, malalim yan, dagat yan. May mga pating marahil sa ilalim, nag-aabang, pero hindi niya inisip yan, hindi niya tinignan yan. Pero noong siya, mga kapatid, ay nag-step siya, hindi siya lumubog. Pero nung nakita niya o pinansin niya yung hangin, kakaiba, di ba mga kapatid, na-divert yung kanyang atensyon sa ibang bagay. Anything na madadivert sa ating mga kapatid, matatalo tayo ng mga ganong bagay, ma-autofocus tayo, mapapahamak yung buhay natin. Kaya nga, ito yung sinasabi ng Lord mga kapatid, kinukuman niya sa buhay natin, inuutosan niya tayo na be strong and take courage. Meaning to say mga kapatid, mag-focus tayo sa Kanya, magpalakas tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya, magpalalim tayo sa Kanya sa ating pananampalataya mga kapatid. Amen? Pag nangyari ito sa buhay natin mga kapatid, ito yung nais ng Lord na ugaliin natin. Kaya nga sabi doon sa Ephesians 6:10, finally, sabi ng Lord, be strong in the Lord and in His mighty presence. Tingnan mga kapatid yung sinasabi ng Lord sa buhay natin. Paghahanda ito sapagkat alam ng Lord yung haharapin natin na sitwasyon. Amen? Ito po yung nais ng Lord na maugali natin, ma-inhabit natin ito sa ating buhay. Sa araw-araw mga kapatid, nakapokus tayo sa Kanya. Amen? Di ba, maging sa anumang bagay na gagawin natin mga kapatid, kung hindi ka nagpupokus, di ba? May illustration na naman si Lord. Mayroon siyang metaphor na ginamit na naman, di ba? Sa Luke 9:62, parang inalintulad niya sa isang nag-aararo, di ba? Kung yung nag-aararo, mga kapatid, hindi siya nakapokus sa harap, palingon-lingon siya, anong mangyayari? Di ba? Palikot-likot din yung kanyang araw rin. Ito yung mga illustration ng Lord sa buhay natin na kailangan tayo mag-focus sa Kanya. Amen? Magpalakas sa Kanya at magpakalalim sa ating pananampalataya, mga kapatid. Amen? Enough. The faith has already given to us by the Lord. Amen? Yun po yung bunga ng Kanyang kamatayan sa krus. Binigay na niya ang Kanyang pananampalataya sa atin. Amen, mga kapatid. Binigay yung pananampalataya. This is God's action to our life. Faith. Amen? It is not belief, it is not believe. Amen? Believe and believe is our action to God. Amen? Whereas faith, it is the action of God towards us. Amen? Because this is the gift and fruit of the Holy Spirit. If you read Galatians 5:22-23, matatagpuan mo yung faith that is fruit of the Holy Spirit. One of the fruit. Amen? And kung titingnan mo ang 1 Corinthians 12, verses 1-11, this is the gift. One of the gifts is faith. Amen? That is why it comes from the Lord Himself. Amen? Hindi ito panggagalingan sa atin, mga kapatid. Nanggaling sa Kanya yung faith. But believe and believe, mga kapatid, ito yung action na gagawin natin para sa Kanya. Amen? Kaya nga mga kapatid, ipinagkaloob na ng Lord yung faith sa buhay natin.
Yan ay palalaguin mo na lamang sa magitan ng pagpapalakas mo sa Panginoon. Kaya nga mayroon siyang salita, finally, be strong and take courage. Amen? Magpalakas ka, sumunod ka sa Panginoon. Habang nagpapalakas ka kay Lord, sumusunod ka sa Panginoon, nagpapasakop ka sa Kanya, tingnan niyo yung faith mo mga kapatid. Umuusbong yan. Amen? Walang puwang ang kalaban. Kasi nais ng Lord mga kapatid na walang puwang ang kalaban sa buhay natin. Amen? Di ba sabi ng James 4:7? Submit din unto God, resist the devil, and He will flee from you. Amen? Submission lagi sa Panginoon ang nais ng Lord. Dito tayo magpapalakas sa Lord. Amen? The more kang sumusunod kay Lord, lumalakas ka. Amen? Bakit? Natutuwa si Lord sa buhay natin. Ito yung nais ng Lord, mga kapatid. Alam ng Lord, pag lumabas ka, ito yung training ng Lord sa buhay natin, alam niya na pag lumabas ka dyan, madadivert yung attention mo sa maraming bagay. Amen? Di ba, pag nandito tayo mga kapatid, grabe yung concentration natin, di ba? Yung attention natin talaga, pwede kong sabihin 100% or 99.999%. Amen? Na yung attention talaga natin na kay Lord. Amen? Yung po yung training ng Lord sa buhay natin, kahit lumabas tayo dyan, mga kapatid, marami tayong makikita, pero yung focus natin sa Kanya pa rin. Amen? Hindi tayo mahahatak, hindi tayo mahihila, hindi tayo aagawin ng mga bagay-bagay dyan sa labas. Bagkus mga kapatid, hayaan natin na arestado tayo lagi ng Panginoon. Amen? Ano po yung arestado ng Panginoon? Amen? Bihag tayo ng Panginoon. Amen? Slave tayo ng Panginoon. Amen? Prisoner tayo ng Panginoon. Diba? Yun yung nais ng Lord sa buhay natin. Anak ko yan. Hawak ko yan. Amen? Hindi tayo hawakan ng ibang bagay. Dahil yung ibang bagay, apart from God, mga kapatid, kalaban na yon. Amen? Nakuha niyo mga kapatid, ito yung pinapagawa ng Lord sa buhay natin. Pag siya'y nagbigay ng command, mga kapatid, yun po yung ultimatum na gagawin natin. Amen? Kaya nga sabi niya, I command you. Sabi ng Lord. Diba? Sabi niya, finally. Tingnan niyo mga kapatid yung salita niya. Ito na yun. Ito na yung gagawin ninyo. Pag hindi mo ginawa yan, alam ng Lord ang mangyayari sa atin. Amen? Pero pag ginawa mo yan, alam ng Lord, kampante siya. Amen? Kampante siya pag ginawa mo. Sino po yung mga tatay na dito? May anak. Di ba, nagbilin ka sa anak mo? Anak, gawin mo ito. Basta gawin mo ito. Talagang pinagdiinan mo yan. Pag sumunod ka yan, anak, alam ko, kahit malayo ako, nasa maayos ka. Amen? Di ba, mga kapatid? Pero pag hindi siya sumunod, mga kapatid, tignan mo kung anong mangyayari. Kung ano-anong gagawin niya. Di ba? Nais ng Lord, mga kapatid, pag yung bilin ng Lord sa buhay natin, yung utos niya, ay ibinigay sa atin. Tsak yun gawin mo. Pag ginawa mo yan, sigurado makikita mo ang bunga ng kanyang utos sa buhay mo. Amen? Tingnan niyo mga kapatid, hindi ko nakita yung kandoon, pero I believe sa ano yun eh. Sa Psalm 2 verse 7. Sabi ng Lord doon, I declare the decree. Grabe po yung word ng Lord doon. Amen? Yun po. Glory to God. I will declare the decree. Amen? First, tingnan nyo, anticipated ng Lord. Amen? Hindi lamang niya dinidecree, kundi dinideclare niya kung ano yung nangyari doon sa decree. Amen? Nakukuha nyo? Amen? Yung decree, mga kapatid, mangyayari pa lamang. Pero yung declare, nangyari na. Sa'yo na. Pinoses mo na yon. Nasa iyo na. Yun yung mga kapatid. Di ba, naririnig nyo? We decree that there will be healing right now sa buhay ni kapatid na ganito. Amen? After that, you claim it, I declare healing now. Amen? Kasi tapos na. Na-decree mo na, inutos mo na mga kapatid, in-order mo na, gumalaw na ang kamay ng Lord, nagpadala na siya ng anghel niya, ngayon tinanggap mo na, naniniwala ka, declare mo na tinanggap mo na ang kasagutan ng Lord. Amen? Yun po yung nais ng Lord sa buhay natin. Amen, mga kapatid? Mabuhay tayo sa mga salita ng Diyos, mga kapatid. Pag yan ay na-apply natin, which is nakikita po natin yung mga testimony ng kapatid, nakaka-bless po.
Whenever we encounter a word of God, when we apply it to our life, makikita po natin yung bunga, yung result, yung power. Amen? Amen? Yung bunga, mga kapatid, ito yung resulta, ito yung kapangyarihan ng pagsunod mo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya napaka-powerful, mga kapatid. Pag sinabi ng Lord ganito at ginawa mo, kita mo kaagad yung bunga, yung resulta, kapangyarihan. Amen? Amen? Praise the Lord. Handa na ba tayo? Finally, sabi ng Lord, be strong and take courage. Sino po yung nakatanggap ng finally na yon? Utos ng Lord. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Hayaan natin ang Lord. Siya ang patuloy nating pakinggan, sariwain ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. Napakasarap mabuhay sa salita ng Diyos. Napakasarap na sumunod sa Kanya, sapagkat pag sumunod ka, matutuwa ang Diyos. Maliligayahan siya, masisiyahan siya. Sabi ng Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is our strength. Pag nagagalak ang Lord, lumalakas tayo. Yung kalakasan na yan, mga kapatid, hindi lamang strength na sinasabi, kundi may blessing, may anointing, everything that you need in life ay isusustain ng Lord. Pag siya ay natutuwa, naliligayahan sa buhay mo, nais ng Panginoon, mga kapatid, na magpalakas tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya, at gawin ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Ano man ang mangyari sa paligid mo, ano man ang mangyari sa mga mahal mo sa buhay, nakafocus ka pa rin kay Lord. Amen? Sapagkat naroon ang salita ng Panginoon sa Philippians 1:21, to live is to Christ and to die is gain. Amen? Ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay mayroong kapakinabangan. May kapakinabangan, mga kapatid. Kahit sa kamatayan, habang tayo sumusunod sa Panginoon, mga kapatid, ang pangako ng Panginoon sa buhay natin, ang buhay na walang hanggan na hindi mababago. Ang pangako ng Panginoon ay pangako niya na mayroong pagpapatupad at may katuparan sa buhay natin. Ni kailanman hindi sumablay ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Siya ay Diyos na nangako, siya rin yung Diyos na nagpapatupad. Siya rin ang Diyos na magsasabi sa buhay natin kung ano yung gagawin natin. Lord, ayaan mo na ang bawat anak mo, Panginoon, ay mag-focus sa iyo. Ikaw ang maghari, Panginoon, sa buhay namin. Ikaw ang laman ng aming puso't isipan. Ikaw, Panginoon, ang aming, Lord, apple of our eyes, O God. Ikaw ang aming focus, Panginoon. Ayaan mo, O Diyos, na hindi kami ma-divert, Panginoon. Yes, Lord, kung minsan nakikita namin ang paligid. Pero Lord, tinuruan mo kami na hindi kami mabihag ng paligid na yan. Kundi Lord, Ikaw lamang ang bibihag sa amin. Ikaw lamang, Panginoon, O God, ang Diyos, Panginoon, namin titignan sa buhay namin. Lord, maisip ka namin, Panginoon. Maisip namin na yung salita mo. Isa ng katagumpayan, Panginoon. Isa ng katugunan sa buhay namin. Isa ng pangungusap mo, Panginoon, dahil ganun ka mangusap sa buhay namin sa pamamagitan ng salita mo. Lord, salamat sa banal mong Espiritu na patuloy, Panginoon God, na naghahari sa buhay namin upang kami i-convict, Panginoon. Para kami kausapin, para kami, Panginoon God, ay, Lord, udyukan upang gumawa ng mga bagay ayon sa iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita na amin pong narinig, Panginoon. Ito po yung salita, Panginoon, na kung saan bago mo gamitin si Joshua, Panginoon, ay ipinagkalo mo sa kanya ang salitang ito. Hindi lang tagubilin, kundi inutusan mo siya, Panginoon, na magpalakas kami. Lord, hayaan mo, Panginoon, kami rin na nakarinig ng salita mo, Panginoon, O God. Sabi mo, Panginoon, sa Joshua 1:9, be strong and take courage wherever you go, for I am with you. For I am with you, says the Lord. I am with
you always. Lord, ayaw mo, Panginoon, God, ito i-design namin sa buhay namin na kami mag-focus lamang sa iyo, Panginoon, O God. Hindi mananaig anumang bagay sa buhay namin, kundi ikaw lamang, Panginoon, O God. Ayaw mo, Panginoon, God, patuloy kami magpakumbaba, Panginoon, sa iyo. Patuloy kami, Panginoon, magpasakop sa iyo, Panginoon, O God. Dito mo kami mapalalakas, Panginoon. Dito mo, Panginoon, O God, binibigyan ng tapang. Pinapalakas mo kami, pinapatapang mo kami kung kami ay nagpapasakop sa iyo, kung kami sumusunod sa iyo. Kung ina-apply namin ang salita mo, Panginoon, lugar, lumalakas kami, tumatapang kami, Panginoon. Pati nga sinabi mo, Lord, pati yung bundok ay kaya namin, Panginoon, ilipat kung kahit saan lugar, Panginoon. Kung mayroon kaming pananampalataya. Lord, salamat sa pananampalataya na binigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa iyong kamatayan sa krus. Salamat, Lord, dahil mayroon kang salita, Panginoon, sa buhay namin. At ito, Panginoon, ang aming desire ng puso namin, Panginoon, O God. Within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment and away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Give you my soul. For you alone, every breath that I take, every moment and away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment and away. Lord, have your way in me. Panginoon, sa oras na ito, we are committing our life to you, Lord Jesus. We are surrendering everything to you, O God. Tanggapin mo ang aming buhay. Tanggapin mo yung alay namin sa iyo, Panginoon. And this is the best offering that we could give to you, Lord, our life. Gamitin mo, Panginoon, ang buhay namin. Lord, turuan mo kami, Panginoon, God, na mag-focus sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, God, na Lord, mabuhay kami ayon lamang sa iyong salita, Panginoon. Lord, punong-puno ng pangako ang iyong salita. Punong-puno ng kapangyarihan ng iyong salita. Kung ito, Panginoon, ay aming i-apply, Panginoon, matatagpuan namin ang kapangyarihan, Panginoon, ng salita mo. Ayaw mo, O Diyos, sa buhay namin, O God. Ito yung i-design namin, Panginoon, God. Sinabi mo, Panginoon, sa Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Delight yourself in the Lord. Magpalakas sa Panginoon. Matuwa si Lord. At Lord, ito yung nais mo, Panginoon. Ito yung equation mo, Panginoon, sa buhay namin. Ito yung formula mo, Lord, sa buhay namin. Na kung magpapalakas kami, Lord, sa iyo, yung minimithin ang aming mga puso, Panginoon, ay yung ipagkakaloob, Panginoon. Lord,
mangyari, Panginoon, na kami magpalakas sa iyo, Panginoon, O God. Magpasakop sa iyo, sumunod sa iyo, Panginoon, O God. At inonor ka, Panginoon, ang buhay namin, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, Panginoon. Lord, ayaw mo, Panginoon, ang iyong mga buhay ay patuloy, Panginoon, O God, na magkaroon, Panginoon, ng pamantayan sa buhay. At ang pamantayan na yun, Panginoon, ay salita mo, God. Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, God, na mawala ang salita mo sa buhay namin. Hayaan mo, Panginoon, God, na ito, God, ay amin pong may apply sa buhay namin. May exercise namin ito, Panginoon, God. Little by little, Panginoon, makikita namin, Panginoon, God, na kami pinapalago mo, Panginoon. Pinapalakas mo kami, Panginoon, God. Pinapalatag mo kami, Panginoon. At wala sa amin ang palulupay-pay, Panginoon, kung Lord, ang bawat salita mo, Panginoon, ay mananaig sa buhay namin. Every breath that I take, every moment I awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Come on, let's give our life to Jesus. Let's commit our life to Him. Hayaan natin maghari si Lord sa buhay natin. Patuloy natin ibigay ang ating buhay sa Kanya. Huwag natin bigyan ng buwang ang kalaban. Yes, Lord, have your way, Lord. Have your way, oh God. Oh, hallelujah. Every breath that I take, every moment I awake, Lord, have your way in me. Look your way in me. Come on, let's declare, have your way in me. Have your way in me. Have your way in me, Lord. Yes, Lord, have your way in me. Always we will declare to God, have your way in me. Hayaan natin ang kaparaanan ng Lord, ang pagkilos niya, ang manaig sa buhay natin. Hindi yung sarili natin, hindi yung paligid, kundi si Lord ang manaig. Salamat, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na itanim, Panginoon, sa buhay namin sa oras na ito ang nais mong ipinarating, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa mahiwaga, banal, at makapangyarihan mong salita. Salamat din sa aming kapatid, Panginoon, yung ginamit upang, Lord, ma-remind kami at maturuan kami, Panginoon, sa magitan ng salita mo. Salamat sa banal mong Espiritu na patuloy na kumikilos, Panginoon. Malaya, Panginoon, na kumikilos sa buhay namin. Salamat po, Diyos. Every time, Panginoon, na pinapalaya namin ang banal mong Espiritu na kumilos sa buhay namin. Nararanasan namin, Panginoon, O God, ang kaliwanagan ng salita mo. Lord, nararanasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo. Nararanasan namin, Panginoon, O God, yung presensya mo, Panginoon. At yun po yung higit sa lahat na mangyayari, Panginoon, sa buhay namin. Yung maranasan ka namin, Panginoon. Sapagkat, Lord, pag naranasan ka namin, hindi namin makakalimutan sa buhay namin. At Lord, binabago mo kami, Panginoon, every time, Panginoon, na na-encounter ka namin. Lord, salamat. Have your way, Lord, sa buhay namin. Have your way, Lord God. Ito yung panalangin namin, Lord. Have your way, O God. Patuloy ka, Panginoon, na kumilos. Patuloy ka manaig sa buhay namin at pagharian mo ang bawat bagay sa buhay namin. Sa iyo ang papuri,
sa iyong pagsamba, sa iyong pagluwalhati, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay noon, ngayon, at mapakailanman. At ang lahat na tumanggap ng pagtuturo mo, Panginoon, sa araw na ito ay magsasabi ng Amen.